Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay! Mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Mga kilos ng pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan, mga programa na maaaring lahukan ng pamilya na tumutugon sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Fourth quarter, week 7 and 8. Ang lilinanging pagpapahalaga, pakikiisa, cooperation. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pakikiisa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga programa na maaaring lahukan ng pamilya na tumutugon sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Natutukoy ang mga kilos ng pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Naipaliliwanag na ang pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ay nakatutulong sa pagpapanatili ng pagtutulungan, pagkakaisa at katiwasayan ng bayan. Ikatlo, nailalapat ang mga sariling tungkulin sa pakikilahok ng pamilyang kinabibilangan sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Narito ang paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng ating aralin. Positibong kapayapaan. Kapayapaang nilalayong lutasin ang ugat ng hidwaan. Negatibong kapayapaan. Kapayapaang walang hidwaan o digmaan. Pamilya, binubuo ng mga kasapi na mayroong ugnayan sa isa't isa at nakatira sa isang tahanan. Community service, gawain na may kinalaman sa pagtulong o pagbibigay ng serbisyo sa komunidad ng walang kapalit. Interfaith dialogue, pag-uusap o pagtitipon ng mga pangkat mula sa iba't ibang relihiyon o paniniwala upang magkaroon ng pag-unawa sa isa't isa. Narito ang pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Ayon kay Galtung, ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng hidwaan o gera, kundi ang pagkakaroon ng kaayusan, kaligtasan at pagkakaisa. Mahalaga ito sapagkat nagsisilbi itong pundasyon para sa pag-unlad ng lipunan. Ang kapayapaan ay isa sa mga haligi ng pag-unlad ng isang bansa. Ito ay nakaangkla sa pagkakapantay-pantay, katarungan at pagiging malaya mula sa takot at karahasan. Sa pamamagitan ng kapayapaan, mas mabilis na maaabot ang iba pang mga layunin tulad ng pagpapalit ng mga kaso ng matinding kahirapan at pagtugon sa iba pang suliraning pang-ekonomiya. May dalawang uri ng kapayapaan ayon kay Galtung. Negatibong kapayapaan at positibong kapayapaan. Negatibong kapayapaan. Ito ay tumutukoy sa kawalan ng direktang karahasan o digmaan. Isipin ito bilang isang estado ng tigil putukan o hindi pakikipaglaban. Ito ay isang pangunahing antas ng kapayapaan kung saan walang pisikal na pinsala ang natatamo ni numan. Positibong kapayapaan. Ito ay isang mas komprehensibo at pangmatagalang anyo ng kapayapaan. Higit pa ito sa kawalan ng karahasan at nakatuon sa paglikha ng mga kondisyon para itaguyod ang katarungan, pagkapantay-pantay at kapakanan ng lahat. Ang positibong kapayapaan ay naglalayong tugunan ang mga ugat ng tunggalian at bumuo ng isang lipunan kung saan ang karahasan
ay hindi nakikita bilang isang solusyon. Sa makatuwid, ang positibong kapayapaan ang mas mabuting uri dahil hindi lamang ito nagbibigay ng katahimikan, kundi nagtataguyod din ng makatarungan at pantay-pantay na lipunan. Kaugnay nito, isa sa mga itinakdang pandaigdigang layunin ng United Nations ang ikalabing-anim na hangarin para sa sustenibleng pag-unlad, kapayapaan, katarungan, at matatag na mga institusyon. Layunin nito na pagtibayin ang mga institusyon para sa pantay-pantay at mapagkakatiwalaang katarungan para sa lahat. Itinataguyod din nito ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagwawakas ng kaguluhan sa lahat ng mga komunidad at bansa, mabuting pamamahala at integridad ng mga institusyon at malayang impormasyon para sa integridad at pananagutan ng pamahalaan. Bilang isang individual, mag-aaral at miyembro ng pamilya, meron tayong pananagutan sa ating kapwa at sa lipunan. Mahalaga na pamahalaan natin ng maayos ang ating ugnayan sa kapwa upang maging bahagi tayo ng solusyon sa mga problema at hindi bahagi ng suliranin. Malaki rin ang ginagampanan ng ating pamilya bilang tagapagsulong ng kapayapaan sa bayan, sapagkat ito ang pangunahing pangkat ng lipunan na nagtuturo ng mabubuting asal at pagpapahalaga sa mga individual. Ang pakikisangkot ng pamilya ay maaaring mabunga ng mas maayos na komunidad at samahan, magpalakas ng pagkakaisa at magbigay daan sa pag-unlad ng bansa. Narito ang mga kilos ng pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Una, komunikasyon at pag-unawa. Hikayatin ang bukas at tapat na talakayan tungkol sa problema sa loob at labas ng tahanan. Maging magalang at bukas sa iba't ibang pananaw. Anyayahan ang pamilya na makilahok sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulong ng kapayapaan tulad ng pagbobolontaryo sa mga kampanya para sa karapatang pantao. Maaari mo ring silang isama sa panonood ng mga dokumentaryong may kinalaman dito. Ikalawa, maging huwaran. Maging magalang at iwasang gumamit ng dahas upang malutas ang mga hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya. Sa pamamagitan nito, natuturuan din ng mga nakababatang miyembro ng pamilya ng kahalagaan ng maayos na pakikipagsundo at paglutas ng mga alita. Bawasan ang pagkonsumo ng media na naglulunsad ng karahasan. Iwasan ang paggamit ng karahasan bilang isang uri ng disiplina. Ikatlo, maging responsableng mamimili. Hikayatin ang pamilya na suportahan ang mga negosyo at produkto na nagtataguyod ng kapayapaan. Ikalima, aksyon at pakikilahok. Makilahok sa mga proyekto ng serbisyo sa komunidad na tumutugon sa mga isyu tulad ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, o pagkasira ng kapaligiran na maaaring maging ugat ng tunggalian. Maaari ring magbigay ng bukal sa inyong kalooban at magboluntaryo sa mga organisasyon ng may gabay at patnubay ng iyong pamilya. Narito naman ang mga programa na maaaring lahukan ng pamilya na tumutugon sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Una, serbisyo sa komunidad. Ang sama-samang pagboboluntaryo bilang isang pamilya ay isang mahusay na paraan upang itaguyod ang kapayapaan at seguridad. Maaaring tumulong sa isang lokal na soup kitchen, lumahok sa isang community clean-up drive, o magboluntaryo sa isang organisasyon na nagsusulong ng edukasyong pangkapayapaan o paglutas ng salungatan gaya ng Play for Peace,
Peace Builders Community, Inc., Balay Mindanao at iba pa. Ikalawa, pagsali sa mga palihan na may kinalaman sa kapayapaan. Maraming organisasyon ang nag-aalok ng mga palihan para sa kapayapaan tulad ng Miriam College Women's Resource Center, Ateneo Center for the Promotion of Peace, Education and Development at iba pa. Ang mga organisasyong ito ay maaaring magturo sa mga pamilya tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan, mga kasanayan sa paglutas ng mga salungatan, at kung paano bumuo ng isang makatarungan at pantay na lipunan. Ikatlo, pakikipagdialogo sa mga pangkat na merong iba't ibang paniniwala. Ang Pilipinas ay isang bansang multikultural na kinasasaklawan ng maraming relihiyon at paniniwala. Ang pakikilahok sa mga interfaith dialogue programs gaya ng Silsila Dialogue Movement ay makatutulong sa mga pamilya na matutuhan ang iba't ibang kultura at narito ang mga kilos ng pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Una, komunikasyon at pag-unawa. Hikayatin ang bukas at tapat na talakayan tungkol sa problema sa loob at labas ng tahanan. Maging magalang at bukas sa iba't ibang pananaw, anyayahan ng pamilya na makilahok sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulong ng kapayapaan tulad ng pagboboluntaryo sa mga kampanya para sa karapatang pantao. Maaari mo ring silang isama sa panonood ng mga dokumentaryong may kinalaman dito. Ikalawa, maging huwaran, maging magalang at iwasang gumamit ng dahas upang malutas ang mga hindi pagkakasundo sa loob ng pamilya. Sa pamamagitan nito, natuturuan din ang mga nakababatang miyembro ng pamilya ng kahalagahan ng maayos na pakikipagsundo at paglutas ng mga alitan. Bawasan ang pagkonsumo ng media na naglulunsad ng karahasan. Iwasan ang paggamit ng karahasan bilang isang uri ng disiplina. Ikatlo, maging responsableng mamimili. Hikayatin ng pamilya na suportahan ang mga negosyo at produkto na nagtataguyod ng kapayapaan. Ikaapat, aksyon at pakikilahok. Makilahok sa mga proyekto ng serbisyo sa komunidad na tumutugon sa mga isyu tulad ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay o pagkasira ng kapaligiran na maaaring maging ugat ng tunggalian. Maaari ring magbigay ng bukal sa iyong kalooban at magboluntaryo sa mga organisasyon ng may gabay at patnubay ng inyong pamilya. Narito naman ang mga programa na maaaring lahukan ng pamilya na tumutugon sa kapayapaan at kaligtasan ng mamamayan. Una, serbisyo sa komunidad. Ang sama-samang pagboluntaryo bilang isang pamilya ay isang mahusay na paraan upang itaguyod ang kapayapaan at seguridad. Maaaring tumulong sa isang lokal na soup kitchen, lumahok sa isang community cleanup drive, o magboluntaryo sa isang organisasyon na nagsusulong ng edukasyong pangkapayapaan o paglutas ng salungatan gaya ng Play for Peace, Peace Builders, Community Inc., Balay Mindanao at iba pa. Ikalawa, pagsali sa mga palihan na may kinalaman sa kapayapaan. Maraming organisasyon ang nag-aalok ng mga palihan para sa kapayapaan tulad ng Miriam College Women Resource Center, Ateneo Center for the Promotion of Peace, Education and Development at iba pa. Ang mga organisasyong ito ay maaaring magturo sa mga pamilya tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan, mga kasanayan sa paglutas ng mga salungatan at kung paano bumuo ng isang mas makatarungan at pantay na lipunan.
Ikatlo, pakikipagdialogo sa mga pangkat na mayroong iba't ibang paniniwala. Ang Pilipinas ay isang bansang multikultura na kinasasaklawan ng maraming relihiyon at paniniwala. Ang pakikilahok sa mga interfaith dialogue programs gaya ng Silsila Dialogue Movement ay makatutulong sa mga pamilya na matutuhan ang iba't ibang kultura at relihiyon na nagsusulong ng paggalang at pag-unawa. Ikaapat, suporta sa mga organisasyong pangkapayapaan. Maraming mga organisasyong pangkapayapaan sa Pilipinas na nagsusulong lutasin ang iba't ibang issue tulad ng karapatang pantao, tunggaliang pangrelihiyon o kultura, at pangangalaga sa kapaligiran. Maaaring suportahan ng mga pamilya ang mga organisasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera o paglalaan ng kanilang oras. Ikaapat, advokasya para sa kapayapaan. Maaari ding isulong ng mga pamilya ang kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at suportahan ang mga patakarang nagtataguyod ng kapayapaan at seguridad. Maaari ring lumahok sa mga mapayapang protesta. Narito naman ang pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan. Sa kabila ng maraming kaso ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, may pangangailangang isulong ang kapayapaan, higit lalo sa sektor ng mga kabataan. Produkto ng komunidad ang mga kabataan na mga pangunahing ahente ng pagsusulong ng kapayapaan. Merong mahalagang papel na ginagampanan ang mga kabataan sa proseso ng kapayapaan. Sila ang merong malinaw na pananaw ukol sa kapayapaan sa kanilang mga bansa at komunidad. Sila rin ay may determinasyon upang makamit ang mga layuning ito. Ayon kay Soma Baumik, ang pagiging bahagi ng pagbabago ng kabataan ay mahalaga upang ipanibagong anyo ang kanilang pananaw sa mga tao, tradisyon, relihiyon at paniniwala. Ang kanilang pagkilos at pakikilahok sa mga programang pangkapayapaan ay nagdudulot ng kaalaman at kasanayan sa mapayapang relasyon sa iba. Mahalaga rin na muling suriin ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno at pag-unawa sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang mga programa sa pagpapaunlad ng pamumuno at mga pakikilahok sa mga proyekto, ang kapayapaan ay magbibigay bagong direksyon ng kanilang enerhiya mula sa mga negatibong gawain tungo sa mga makabuluhang proyekto. Hindi lamang dapat tungkulin sa pagtigil ng karahasan ang mga gawaing pangkapayapaan, kundi pati na rin sa pagbibigay ng solusyon sa ugat ng hidwaan sa pamamagitan ng edukasyon, hanap buhay at pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan upang pagbutihin ang kanilang kasanayan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga estruktura na nagtataguyod ng pakikilahok ng kabataan, masisiguro ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga desisyon at aktibidad na nakakaapekto sa kanilang kapakanan. Narito ang pagsasanay ng mga sariling tungkulin sa pakikilahok ng pamilyang kinabibilangan sa mga gawaing pangkapayapaan. Merong nakataas na tungkulin na dapat mong pagsanayin bilang bahagi ng kabataang nagtataguyod ng kapayapaan. Ito ay magpalakas ng pakikilahok ng iyong pamilya sa gawaing pangkapayapaan. Ang tungkulin ay tumutukoy sa mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan. Pagdalo sa mga pagpupulong, dumalo sa mga pagpupulong sa barangay o komunidad upang malaman ang mga suliranin at proyektong may kinalaman sa kapayapaan. Pakikiisa sa mga gawaing pangkomunidad,
Sumali sa mga gawain na proyektong tulad ng cleanup drives, tree planting at iba pang programa na nagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Pagtataguyod ng kapayapaan sa loob ng tahanan, magpakita ng paggalang sa pamamagitan ng maayos at mahalumanay na pakikipag-usap, maging bukas ang isipan sa iba't ibang opinyon at pananaw. Maaari ring tumulong sa mga gawaing bahay upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa tahanan. Nakatutulong ang maayos na kapaligiran upang mapabuti ang pakiramdam ng isang tao. Pag-aaral at pagtuturo ng kapayapaan. Magbasa tungkol sa mga konsepto ng kapayapaan at paano ito maisasabuhay sa pang-araw-araw na gawain. Mainam kung maibabahagi mo ang iyong kaalaman sa iyong upang sila rin ay mahikayat na makisangkot sa mga gawaing pangkapayapaan. Pagsuporta sa mga proyekto ng pamahalaan at NGOs. Magboluntaryo sa mga proyekto at kampanya na naglalayong mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Sumali sa mga seminar, palihan at iba pang gawaing pangpagkatuto na nagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan. Pagpapalaganap ng positibong relasyon, makipagkaibigan, iwasan ang pakikipagtalo at maghanap ng mapayapang paraan ng paglutas sa hindi pagkakaunawaan. Bilang mag-aaral at miyembro ng iyong pamilya, mahalaga ang iyong papel na pagpapalaganap ng kapayapaan sa loob ng tahanan at komunidad. Ang aktibong pakikilahok at pagpapakita ng magandang halimbawa ay makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa iyong paligid. Tandaan, sa pamamagitan ng pagtupad sa sariling tungkulin sa pakikilahok ng pamilya sa mga gawaing pangkapayapaan ng bayan, ay mas nagiging matungkulin kang individual at mamamayan. Natututo kang maglaan ng oras at lakas para sa kabutihang panlahat. Nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong paligid. Dagdag dito, nagsisilbi kang huwaran sa iyong kapwang mag-aaral, kaibigan, kapwa at higit sa lahat, nabibigyan diin ng iyong kilos ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagmamalasakit tungo sa mapayapa at maunlad ng komunidad. Narito ang ating references para sa araling ito. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!